Kagabi, nahirapan ka na namang matulog. Isang maliit na pangyayari sa opisina mo sa Makati ang nag-loop sa isip mo yung simpleng pahiya factor habang nag-pre-present ka sa board. Or maybe just a cold look from a colleague. Kahit minor inconvenience lang, patuloy itong nag-replay sa utak mo. Overanalyzing every word until umabot ka ng madaling araw. That's what we call a toxic feedback loop that crashes your productivity baseline. Bakit ikaw lang ang apektado habang ang iba ay madaling naka-move on sa parehong sitwasyon? Is it because they are smarter? No. It's about their cognitive baseline and how they manage hiya or social pressure. Naisip mo ba na baka ganito ka na talaga? Na ipinanganak kang may mahinang mentalidad or that you're just naturally hardwired to overthink everything in this social environment? Bilang isang analyst, gusto kong ipakita sa iyo ang isang nakakagulat na data point, ang science of neuroplasticity. Hindi static ang iyong utak. It's a dynamic system that can be optimized for resilience. Ayon sa pananaliksik ng US Navy SEALs, kapag naisip mong nasa limitasyon ka na, you are actually just hitting a psychological ceiling. Your brain is trying to protect you from discomfort. Ang totoo, 40% pa lang ng iyong cognitive and physical capacity ang nagagamit mo at that point. It's like your brain has a built-in speed limiter, just like a car. Mayroon ka pang higit sa kalahati na reserba your hidden cognitive surplus. Ang tanong, bakit tayo sumusuko sa gitna ng deadline sa BGC o sa pagod ng commute bago pa man maubos ito? It is because of your amygdala's threat response. Bakit ang ilang high performers ay umaabot sa finish line habang ang iba ay nagka-crash sa gitna? This isn't just about sipag. It's about shifting your cognitive baseline to handle more stress. Ngayon, ibubunyag ko ang 3 scientifically backed protocols para baguhin ang physical structure ng iyong utak. We will move beyond bahala na and enter the realm of neuroengineering. Listen, hindi ito placebo. These are validated methods that produce measurable results in your neural pathways. In just 8 weeks, 2 buwan lang, consistency is the primary variable here. Kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, you are essentially hardwiring the neural conditions for a bakal na mentalidad. Pero bago tayo mag-deep dive sa quantitative data, we need to establish a cognitive baseline. Kailangan nating i-calibrate ang starting point mo. Kung madalas kang kainin ng hiya or overthinking tuwing nasa board meeting sa BGC, hindi mo ito kasalanan. To fix this system error, we must first audit why our mentality became so fragile. Let's reference a classic 1960s case study. Si Dr. Martin Seligman conducted a series of experiments sa mga aso to explain the phenomenon of learned helplessness. Let's analyze Dr. Martin Seligman's classic study on learned helplessness. Hinati niya ang mga aso sa 2 test groups. Ang Group A ay binigyan ng power. Maari nilang pindutin ang isang button para itigil ang mild electric shock. They had agency over their environment. Now, observe Group B. Kahit anong gawin nila, kahit pindutin pa nila ang button, hindi humihinto ang shock. The outcome was independent of their actions. Dito sila nawalan ng control sa sitwasyon, leading to a massive cognitive dissonance. Wait, it gets more interesting. Makalipas ang ilang araw, inilagay ang parehong grupo sa isang open area na may napakababang bakod, something they could easily jump over, and then muling binigyan ng shock ang Group A. They didn't hesitate.
Agad silang tumalon, patawid ng bakod para makatakas. Their neural pathways were already conditioned to seek a solution and execute a proactive response. Pero ang Group B, this is the core of mental blocks. Humiga na lang sila at tiniis ang sakit kahit kaya nilang tumakas at kitang-kita ang exit. Sumuko sila. They were paralyzed not by the fence, but by their previous conditioning. This is what we call learned helplessness. Ito ang tinatawag sa psychology na learned helplessness. Isang invisible algorithm na nag-lock sa kanilang utak kahit hindi na sila physical na nakatali. Nag-reprogram ang neural pathways nila to believe it's futile. Walang saysay ang kahit anong aksyon. Ngayon, i-extrapolate natin ito sa sarili mong buhay. Alalahanin ang mga data points ng iyong nakaraan. Your personal history is a data set. Yung panahong nag-review ka ng husto pero bumagsak pa rin sa board exam. Yung panahong nag-open up ka sa boss mo sa BGC, pero na-reject ka at kinain ng matinding hiya habang naiipon ang mga negative experiences na ito. Unti-unting nag-adjust ang risk assessment ng iyong brain. Ang dating bold version mo, nag-default na sa safety first mode. Ang neural architecture mo is reaching a dangerous conclusion. Palagi akong palpak. Your brain decides na it's more cost-effective if you stop trying altogether para hindi mapahiya. This is why you overreact over a minor mishap. Like spilling coffee sa harap ng mga boss sa Makati. Your system defaults to a zero-value auto-response. Wala akong kwenta. As an analyst, I need to emphasize this. Hindi ka mahina. Your brain is simply operating as an overprotective defense mechanism, prioritizing security over growth. Just like an automatic reflex kapag napaso ka, iniiwas ka lang ng utak mo sa risk of emotional damage. It's a survival tactic gone rogue. The core issue, over-calibration. Your internal alarm system is so sensitive that kahit sa maligamgam na tubig lang o simpleng feedback, nagtitrigger na ang emotional sirena mo. Idagdag pa rito, ang utak natin ay parang CCTV na laging naka-surveillance mode. Pero ang focus, sa masasamang pangyayari lang, it's essentially a high-definition recording of every social blunder you've ever made. In neuroscience, we call this negativity bias. Isipin mo, ang utak mo ay may 5x multiplier setting pagdating sa bad memories. Mas priority ng system mo na i-store ang trauma kaysa sa success. Bakit? Dahil sa evolutionary biology. Para sa mga ninuno natin, survival was the game. Mas mahalagang matandaan kung nasaan ang tigre kaysa sa kung nasaan ang masarap na prutas. Your brain is wired for threat detection, not happiness. Kaya naman kahit 10 praises pa ang makuha mo sa boss mo sa BGC, mabilis mo itong madidismiss. Pero isang simpleng critic lang sa presentation mo, linggo mo nang dadali ng hiya at self-doubt. At ang CCTV ng utak mo, patuloy na nagre-replay ng negative footage na iyon gabi-gabi, forcing you into a loop of overthinking that ruins your cognitive baseline for the next day. See this? Habang inuulit mo ang mga self-deprecating thoughts na iyan, mas tumitibay ang iyong neural pathways. Ang dating maliit na eskinita sa looban, nagiging express highway na kasing lawak ng NLEX. Kaya sa susunod na may katulad na trigger halimbawa,
Isang matalim na tingin mula sa iyong boss sa Makati, naka-autopilot na ang isip mo papunta sa negative highway na iyon. No effort needed. Pero uulitin ko, hindi mo ito kasalanan. Your biological hardware is hardwired for survival, hindi para sa happiness. Your brain is just an overprotective security guard. Hindi ka mahina. You are simply carrying a wound. At ang masaklap, patuloy kang sumasabak sa traffic at deadlines nang hindi man lang ginagamot ang sugat na iyan. So, ano ang logical solution? Habang buhay na ba tayong bilanggo ng ating evolution? Hindi. Dito na pumapasok ang data ng modern neuroscience to help you re-engineer your system. Ang ating biological computer o ang utak ay may kakayahang mag-remodel anuman ang iyong edad. Hindi ka stuck sa pagiging anxious. Ito ang tinatawag nating neuroplasticity, the brain's inherent ability to reorganize its structure. Kagaya ng pag-demolish sa isang lumang dilapidated na gusali sa Makati para palitan ng modern skyscraper. Maaari nating gibain ang mga toxic neural pathways at bumuo ng bago. We are literally rewriting your cognitive hardware to handle more pressure. The data is clear. Sa loob ng 2 to 3 months of specific protocols, ipinapakita sa fMRI scans na lumiliit ang iyong amygdala, ang ating primitive stress center, habang kumakapal naman ang prefrontal cortex or your logic center. Mas nagiging rational ka. Less reactive. Ready for the upgrade? Magsisimula na tayo sa 3 data-driven protocols na magbabago sa architecture ng utak mo. Pakinggan mabuti. Because this is the technical blueprint of your new mental baseline. Protocol 1, stress inoculation. Sa madaling salita, pagbabakuna laban sa stress. This involves teaching your brain a vital biological metric. Ako ay ligtas. Kahit nasa gitna ka ng traffic sa EDSA o pinapagalitan ng boss, your brain needs to know you are not in mortal danger. Let's look at the data. Sa isang intensive study sa West Point Military Academy, inobserbahan nila ang 200 na kadete to identify the predictive markers of success sa unang brutal na training pa lang. 1 out of 5 ang sumusuko agad. As an analyst, we have to ask, ano ang statistical difference ng mga pumasa at ng mga bumagsak? Hindi ito about pure physical strength o kahit yung raw IQ score nila. Ang pangunahing variable na nag-stand out ay grit o yung tinatawag nating tunay na tibay ng loob sa gitna ng pressure. Kailangan nating i-debunk ang myth na to. Ang mga taong may mataas na grit ay hindi immune sa sakit. In terms of biological baseline, pareho silang nahihirapan at napapagod. Ang real differentiator ay ang kanilang cognitive analysis ng sitwasyon. Imbes na magsukum sa hiya o magsabi ng hanggang dito na lang ako, ang sabi nila, Creme Dardin. Ganito pala ang pakiramdam ng limitasyon ko. They treat pain as data. In the neurobiology of resilience, tinuturing nilang emotions hindi bilang absolute facts, kundi parang isang weather forecast sa pag-asa. It tells you the conditions, but it doesn't define your identity. Simple logic. Kung uulan, magdadala ka ng payong. If you hit an anxiety spike before a big presentation in Makati, don't panic. Treat it as a signal to activate your contingency plan instead of a reason to spiral. So, how do we rewire our cognitive baseline? Through stress inoculation.
parang bakuna. Bibigyan mo ang sarili mo ng controlled microstressors para lumakas ang iyong psychological immunity. Let's move to the labs. Narito ang inyong 2-week execution plan. For the first week, we will calibrate your system. I expose ang sarili sa strictly 10 seconds of discomfort araw-araw. Break the cycle of haya. Tumingin ng diretso sa mata ng cashier o guard sa lobby and say salamat po with full confidence and eye contact. Imbes na tumungo o tumango lang ng mabilis. Imbes na mag-elevator sa opisina. Umakyat ng isang palapag gamit ang hagdan. We are conditioning your brain to choose the path of most resistance over the immediate comfort of convenience. Miyerkules, sa huling 10 seconds ng paligo mo, ilipat ang tubig sa pinakamalamig na setting. This is a classic hormetic stressor designed to reset your dopamine baseline and spike your alertness through cortisol regulation. Pumasok sa isang tindahan o kapehan na hindi mo pa napupuntahan at magmasid lang. This interrupts your habituation, the tendency of the brain to operate on autopilot in familiar environments. Biyernes, batiin ng magandang araw ang isang taong nakasalubong mo sa hallway o ang guard sa entrance. This is the ultimate antidote for haya, low-stakes social engagement to desensitize your social anxiety. Para sa ikalawang linggo, I scale up natin ang parameters ng discomfort. We are moving from microstressors to intentional cognitive disruption to solidify that steel mentality, akyat ng mas maraming palapag, mas matagal na cold shower, umorder ng pagkain na hindi mo pamilyar. We are talking about progressive overload. Folks, parang nagdadagdag ng weights sa gym. Paunti-unti. To stretch your cognitive baseline. Next, let's look at Protocol 2, the emergency stop button. Sa gitna ng matinding pressure, siguro bago ka mag-present sa board o habang nasa gitna ng traffic sa EDSA, kapag umaatake ang panic, kailangan mo ng mabilisang intervention tool. Ito ang tactical box breathing. Ginamit ito ng Navy SEALs bago pumasok sa combat zones to maintain peak performance under fire. If it works for them, it can definitely handle your haya or social overthinking. Think of it as a simple algorithm. 4 seconds inhale, 4 seconds hold, 4 seconds exhale, 4 seconds hold. Ulitin. This is manual override for your internal hardware. Bakit ito highly effective? Kapag na-stress ka, your heart rate spikes. Binabasa ng utak ang breathing pattern mo para i-assess ang threat level. By hacking your breath, you signal the brain that the situation is under control. Sa pamamagitan ng pagkontrol ng hininga mo, bina-bypass mo ang system. You're sending a manual override signal sa iyong amygdala na nagsasabing, safe tayo, hindi ito crisis. Sa loob lang ng ilang minuto ng consistent practice, ang iyong stress hormone o cortisol levels ay babagsak ng husto. You're shifting from a state of fight or flight back to your optimal cognitive baseline. Kailan ito gagamitin? Sa banyo ng office bago ang isang high-stakes presentation sa BGC. Sa fire exit bago makipag-usap sa isang mahirap na kliyente. O kahit sa kama kapag nilalamon ka na ng overthinking sa gabi. Moving on to the final layer. Protocol 3, Cognitive Restructuring. Ito ang nagsisilbing remote control ng iyong utak para baguhin ang channel ng iyong mga negative thoughts. Scenario.
Nakasalubong mo ang katrabaho mo sa pantry at hindi ka pinansin nung kumaway ka. Your first instinct, iniiwasan ba niya ako? May nagawa ba akong mali? Let's analyze how hiya culture triggers this overthinking. Kapag hindi ka binati ng katrabaho mo sa hallway ng BGC, ang fragile mind ay otomatikong lilipat sa disaster channel. Galit ba siya sa akin? May nagawa ba akong mali? Is it because of hiya? Or did I offend them? Pero as an analyst, you have to realize na may ibang channels pa. Baka nagmamadali siya for a presentation. Baka malabo ang mata niya at hindi ka napansin. O baka may mabigat siyang personal problem na iniisip. Clearance check. Hindi ito toxic positivity o pagiging bulag sa realidad. This is about neurocalibration, pagkuha ng balanced logical perspective para hindi madrain ang mental energy mo sa mga assumptions. In our culture, madalas tayo naka-default sa worst case scenario dahil sa takot mapahiya. Pero bilang analyst, tatanungin kita, nasaan ang ebidensya? Is your anxiety based on facts or just a cognitive distortion? Ito ang core NG cognitive restructuring. It's a 3-step protocol that rewires your cognitive baseline. Tandaan ang 3 hakbang na ito. Stop, question, and replace. Step A na, stop. Kapag na-detect mo na nagtitrigger na ang negative algorithm sa isip mo, huminto agad. Huwag mong hayaang sumakay ang consciousness mo sa autopilot ng self-doubt. Break the mental loop before it gains momentum. Step 2. Question. I-fact-check mo ang sarili mo. Totoo ba ito or is it just the hiya talking? May solid data ba ako to support this fear? Ask yourself, magma-matter pa ba itong awkward interaction na to after 1 year? Most likely, the answer is no. Step 3. Replace. I swap ang lumang thought pattern for a more logical statement. Sa halip na, wala na akong pag-asa, nakakahiya ako. I-recalibrate mo into, nagkamali ako ngayon, ayusin ko ang workflow ko bukas. It's a system upgrade for your internal dialogue. Para sa inyong practical application, kumuha ng notebook at gumawa ng 3 columns. Label them ang sitwasyon, ang automatic na naisip, at ang logical na alternatibo. This is your mental audit tool to track your cognitive progress sa simula. Medyo matagal at mahirap ito dahil nilalabanan mo ang dekada ng old programming at cultural conditioning. Pero stick to the protocol. Pagkalipas ng 2 months, ang pagpili sa logic over hiya will become your new automatic baseline. Look, napatunayan sa longitudinal studies na kapag ginawa mo ang 3 protocols na ito consistently, diyan na mabubuo ang 4 pillars ng bakal na mentalidad. This is the structural foundation of your new cognitive architecture. Una, control. Sa gitna ng traffic sa EDSA o sa isang high-pressure presentation sa BGC, ito ang kakayahang i-differentiate ang signal sa noise. You identify kung ano ang saklaw ng iyong kapangyarihan at kung ano ang external factors na dapat mong ignore. Pangalawa, commitment. Hindi ito tease-ganda mindset. It's about finding data-driven na kahulugan sa bawat ginagawa mo. You stay engaged because you see the long-term ROI of your effort, making you immune to temporary burnout. Pangatlo, challenge. Imbes na maparalyze ng hiya o takot sa judgment ng iba, you treat setbacks as necessary stress tests. Isipin mo,
Every awkward interaction with a boss or client is just a diagnostic tool na magpapagaling sa system mo. Pangapat, confidence. This isn't baseless arrogance. Ito ang logical na paniniwala na based on your previous protocols, may kakayahan kang mag-adapt no matter the variable. You have the neuroplasticity to calibrate and win. Ngayon, paano i-execute ito nang hindi na overload ang system mo? Huwag mong gawin lahat sabay-sabay. Don't let your mental CPU overheat by running too many high-intensity protocols simultaneously. Pumili lamang ng isang protocol para sa susunod na 2 linggo. Halimbawa, simulan sa box breathing ng 3 beses sa isang araw. We want to optimize your autonomic nervous system. First, bago tayo pumunta sa complex tasks. Kapag na-integrate na ito sa iyong daily routine at naging part na ang iyong cognitive baseline, saka mo ay deploy ang Cognitive Restructuring Journal. Parang software update lang 1 patch at a time. At asahan mo, magkakamali ka. Makakalimutan mo ang box breathing. Ma-absorb ka ulit ng negative thoughts habang nagko-commute sa MRT. This is not a system failure, it's a standard processing glitch. Sa framework natin, ang failure ay hindi weakness. Ito ay diagnostic data. Imbes na pumasok sa loop ng hiya at sabihing palpak ako, use your logic. Error detected. Recalibrating strategy for tomorrow. Fix the bug. Don't delete the program. May isang critical variable pa akong dapat idagdag. Ang resilient mind ay hindi ibig sabihin na mag-isa kang lumalaban. Hindi ito yung lone wolf trope na madalas nating makita sa movies. It's not about being a one-man army. Sa West Point study, ang mga nakatapos sa training ay yung may strong social support system. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. It is actually strategic resource management. Huwag hayaang pigilan ka ng hiya factor from accessing your external assets. Mag-assign ka ng safety network. Sino ang tatawagan mo sa Makati o BGC kapag nag-crash ang system mo? Sino ang accountability partner mo? Iset na ito bago pa mangyari ang krisis para hindi ka na nagde-decide under high cortisol levels. Balikan natin yung gabi kung saan hindi ka makatulog dahil sa grabing anxiety. Kung gamit mo na ang training na ito, the scenario changes entirely. Hindi ka na biktima ng sarili mong intrusive thoughts. Gagamitin mo ang box breathing para ibaba ang heart rate at i-reset ang iyong baseline. Gagamitin mo ang cognitive restructuring para i-filter ang logic sa emosyon. You are now the administrator of your own brain, not just a passenger. May kaunting discomfort pa rin. Hindi naman magic ang neuroplasticity. Pero hindi ka na mapaparalyze ng ilang araw dahil sa isang minor setback sa office or heavy traffic sa EDSA. In just a few hours, your cognitive baseline returns to normal. Naka-reboot ka na. Kaya, let's optimize your routine. Anong protocol ang uunahin mo bukas? Is it stress inoculation to build your tolerance? Box breathing for immediate regulation? O cognitive restructuring para i-reframing ang iyong narratives? Ilog ang commitment mo sa comment section sa ibaba. Consider this your public accountability log. Pagkatapos ng 1 linggo, balikan mo ang comment na ito at magbigay ng update sa naging resulta ng iyong implementation. Tandaan, hindi ka mahina. Ang katotohanang nakasurvive ka sa lahat ng stress at hiya hanggang sa puntong ito ay empirical proof
ng iyong kapasidad. Ang science ay nasa panig mo. Ang desisyon mo ngayon ang magiging data foundation mo bukas. Build that mental armor. One neural pathway at a time. Ito ang Psychology Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.